Time check mga kalapatids, 11:54. At eto, meron tayong pauwian. Anyway, etong si Erit at nasundan din agad nitong si Naruto. Talaga sigurong nahirapan yung ating mga alaga. Bagamat cut off na sila, okay lang yun. Ang mahalaga nakauwi pa rin yung ating mga alaga. At meron pa rin tayong isasampa sa mga susunod. At mukhang mababawasan na talaga tayo mga kalapatids. Pero sana makauwi pa rin yung isang ibon natin. Antay-antay tayo sa update the next day. Good morning mga kalapatids. Welcome back ulit dito sa ating munting tambayan. At kahapon nga, pasensya na kayo, hindi ako nakapag-update nung hapon dahil masama na yung pakiramdam natin, kaya nagpahinga na lang tayo. So ngayong umaga, ayan, late na ako umakyat. At tignan natin kung nakauwi ba yung ating ibon na si Tifa. Nako mga kalapatids, mukhang bigo tayo. Walang umuwing Tifa mga kalapatids. Mukhang iniwan na tayo ng lubusan. Anyway, baka ngayong araw na ito bumagtas at makauwi yung ating ibon. Wag lang siyang mahuhuli, wag lang siyang mapapahamak. Siguradong uuwi naman yung ating ibon. Kargado naman yun mga kalapatids. Hindi naman yun basta-basta magugutom. Kaya malaki ang tsansa na makauwi pa rin sa araw na ito yung ating ibon na yun. Okay? So, time check tayo. Ayan. So magpapatuka tayo mga kalapatids. Mukhang tanghali na rin at hindi na tayo makakapagparonda. So patukain na rin na lang natin yung ating mga alagang naririto sa ating flyer slope. Okay? Ito na. Gutom na yung ating mga ibon. Nahali na kasi tayo umakyat mga kalapatids. Kahapon hindi ko na-recover ng maayos yung dalawa. Dahil nung nakita ko silang umuwi na kahapon, pinatuka at pinainom ko na lang sila. And then hindi na ako umakyat dito para hindi na rin sila magambala at makapagpahinga. So ngayon yan magana kumain. So binigay natin yung mga patuka na kailangan nila mga kalapatids para nang sa ganun ay makabawi ng husto yung ating mga ibon. Ayan, away-away pa rin sila. Samantala dito naman tayo, ito yung dalawang inakay natin. Nilagay na natin dito sa ating viewing area. Alright. So ito yung ibon nating line breed. Itong black check na yan, yung tumutuka na yan, na galing dun sa linyada ng ating 6 overall champion. Samantalang ito naman yung blue check na to, ito ay half sibling ng ating ibon na si Jessie mga kalapatids. Sa mga hindi pala nakakaalam, etong ibon na to na si Erit ay anak yan nito ni Jessie. Anak niya yan dun sa dating ibon natin na Stitch. Alright. Kaya lang, mukha lang tong nagmana dun sa nanay niya, yung sa Stitch na maliit. Tapos naka pearl white din yung mata. Hindi niya nakuha yung itsura nito nung kanyang tatay. Anyway, mukha namang nakuha niya yung guts na kahit pa paano, hindi man ganun kabilis, umuwi dito sa ating flyer slope. Eto, cleansing yung gagawin natin araw ng Lunes. Bibigyan natin sila nito, yung herbal juice pa rin natin, para kahit pa paano tumatag naman yung resistensya nila. Tulong resistensya kasi nga napapansin natin ay medyo tumataas yung stress dito at lugmok yung ating mga alaga. Bilang po sa kanilang resistensya ay bibigyan natin sila niyan sa araw na ito. Sa araw na ito, ina-expect natin na makakauwi yung ibon. Siguro napakahirap ng ginawa nilang liparan kahapon mga kalapatid. Sabi nga ng ibang mga katropa natin at kaibigan, hard race nga daw ang nangyari. At isipin nyo, 108 kilometers pa lang yung nilipad ng ating mga ibon kahapon. Ang dami nang nawala, ang dami nang nag-cut off. Yung iba, sisimula pa lang ng fan race, cut off agad, butas agad. Isipin nyo yun. Siguro mahirap lang talaga yung dinanas ng ating mga ibon kahapon sa kapal ng ulap doon sa Gawing Quezon. Misteryoso talaga yung liparan sa South mga kalapatid. Isipin nyo kung sa North yan, naku, sasaglitin lang yan ang ating mga ibon. 108 kilometers, wala lang yan. Parang chicken feed lang sa kanila yan. Pero tignan nyo nangyari sa kanila. Base dun sa aming coordinator, sa 3,900 na nag-entry. Nag-entry lang to mga kalapatid. Hindi kasama dito yung mga training lang ha. Sa 3,900 na nag-entry, 900 mahigit lang yung nakapag-clock kahapon. The rest, cut off yung mga ibon. At yung iba hanggang ngayon, hindi pa rin nakakauwi. Marami tayong tropa dyan. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakakauwi yung kanilang mga ibon. At kagaya natin, nag-aabang din sila sa araw na ito. Sana nga ay makauwi pa yung mga ibon natin, mga kalapatids. Ayan, ang hirap sa South, mga kalapatids. Kaya kailangan talagang i-kondisyon natin ng maayos yung ating mga alaga.
Actually, yung weather ang nagpapahirap dyan eh. Lalo-lalo na dyan sa may bandang Quezon eh. Alam nyo naman, dyan sa Quezon, tapos Bicol, daanan kasi yan ng mga bagyo, di ba? Dyan dumadaan yung mga bagyo galing sa Pacific Ocean. At yung daan na yan, yung nasa mapa na yan, parang nagsisilbing tulay na lupa yan na napapaligiran ng mga katubigan. So, alam nyo naman, pag may katubigan, mabilis pagpalit at pabago-bago ng klima dyan. Kaya, ayan, mahirap talaga dyan sa bandang gawing Quezon. At kahit yung management ng club, mga kalapatids, ay damang-daman nila yan. Isipin nyo, nag-anunsyo na sila na simula next week, magiging 2 days race na yung ating mga alaga. Ibig sabihin nun, 2 araw na sila matutulog dun sa crates. Kasi nga daw, bukod sa mahirap na yung biyahe, masama pa yung panahon na lalo nagpapahirap ng transportasyon. Kaya mahirap ibiyahe yung ating mga alaga. Kaya, ayan, magsisimula na tayo magkondisyon sa ating mga ibon. At magandang pagkakataon na rin yan para ma-training natin yung ating mga ibon sa sistema na 2 araw silang matutulog. So, Biyernes, sasampa, Sabado, holding day, then Sunday, liberation day. So, kailangan may lakas at baon yung ating mga ibon sa mga araw na yan. Lalo-lalo na yung pauwi dito sa ating kulungan. Alright, shoutout nga pala dun sa ating mga kalapatids na laging nakatutok. Pasensya na kayo, hindi ako makapag-shoutout ngayon isa-isa sa inyo. Pero na-appreciate ko yung mga comment nyo, nababasa ko. At hanggat maaari, kahit masama yung pakiramdam natin, ay sinisikap natin na replyan kayo ng personal. So maraming salamat sa mga susunod. Shoutout natin yan, mga kalapatids. Alright. Eto mga kalapatids, habang bata pa sila, sinasanay ko na sa masalimuot na lasa ng ating herbal juice para hindi na sila mahirap painumin pagkalaki nila, makasanayan na nila. Maganda sa kanila yan para tumatag yung kanilang resistensya. Natural vitamins na rin sa kanila yan, organic pa para sa ating mga alaga. Iwas sakit pa mga kalapatids. Samantala, naalala ko yung request ng isang kalapatids natin. Ano daw yung ginagawa nating sistema pamamaraan sa low flying para dito sa ating mga ibon, programa para dito sa ating mga ibon na pang summer at pang NDR. Ito yung mga grisel natin. Sa ngayon mga kalapatids, kita nyo naman naka-Bartolina to, so hindi pa tayo nakakapagpa-low fly. Pero dito tayo sa may ibon natin ito na pang summer. Okay? Pero bago yan mga kalapatids, disclaimer uli, hindi tayo veterano, hindi tayo henyo, hindi tayo eksperto sa ginagawa natin. Itong pamamaraan lang na to, ito yung para sa akin, dito lang tayo komportable. Ang ginagawa ko lang mga kalapatids, the moment na matapos na nila yung programa natin, sistema sa pagbababatcher, yung pagbabartolina, okay, at nakakawala na sila, ang ginagawa ko ay binubusog ko sa pagpaparonda. Paronda sa umaga, paronda sa tanghali, paronda sa hapon mga kalapatids. Lalo na yung ganyong edad ay masyadong malakas rumonda yan, masipag rumonda yan. So sinasamantala ko yung pagkakataon para ma-exercise na rin at unti-unting tumatag yung kanilang stamina. Kumbaga pinapalakas na natin yung baga. Habang ginagawa natin yung puspusang pagpaparonda sa umaga, tanghali at hapon, syempre hindi natin kakalimutan yung ibinibigay natin sa kanilang patuka. Flyers mix o breeders mix, yun lang yung binibigay ko mga kalapatids. Kasi kung rondahan lang at ranging, sapat na yun mga kalapatids sa ating mga alaga. At hindi babagsak, hindi mangangayayat yung kanilang pangangatawan habang sila ay nag-e-exercise. Pag may pagkakataon, magpapatos tayo o kaya tayo mismo magtutos pagka nakaluwag-luwag. So, kombinasyon lang ng low flying tsaka pagtutos. Depende sa schedule yan mga kalapatids. Then pagka sumampa na sa truck, nagtitraining na sa truck, yan medyo laylo na tayo sa low flying at kinukonsider na rin natin yung kanilang hour on wings o yung flying time nila, dahil doon natin ibabase yung bibigay natin sa kanilang pagpapahinga. Kailangan kasi nila ng pahinga noon mga kalapatids dahil sa stress sa truck, sa stress sa liparan, lalo na pagpapalayo ng papalayo. So kailangan mapahinga rin yung ating mga alaga. Pwede naman kung malakas yung ibon ninyo at sagana kayo sa mga binibigay na supplement vitamins tsaka yung sa mga patuka. Depende sa sistema nyo, kung light feed o heavy mix yung ginagamit nyo, pwede kayo magparonda mga kalapatids. Pero kung light feed yung ginagamit nyo tapos lumilipad yung ibon nyo sa truck, tapos lumilipad, papaliparin nyo pa, papaloplayin nyo pa, tapos naka light feed kayo, baka madurog yung inyong ibon at ma-drain, masunog yung kanyang mga muscles. So depende rin yan sa binibigay ninyo mga kalapatids. Panoorin nyo na lang yung mga related episodes natin dyan tungkol sa bagay na yan. Ayan, ipopost ko dyan at
kuha na lang kayo ng idea dyan mga kalapatids, at kayo pa rin yung magdidesisyon sa sarili ninyong diskarte. Alright, so yan muna mga kalapatids yung ating munting kwentuhan update dito sa naging abangan natin kahapon, at patuloy lang ako naghihintay dun sa ibon natin na si Tipa. Hopefully makauwi yung ating alaga ng ligtas. Okay, i-update ko kayo dyan, tutok lang dito sa ating munting tambayan. Kaya sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Mag-like, comment, share kung nagustuhan nyo ang video ito. Suportahan ang ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Ano mga kalapatids? Ingat kayo at sana makauwi yung mga ibon ninyo. Bawi tayo sa susunod mga kalapatids. Meron pa tayong isasampa. Hanggang sa muli pagkikita. Paalam!